ginawa pa nilang santo yung mga adik. Yon ang nakakapagpatawa doon, Senator Risa Ontiveros. Hindi yung EJK. Kayo ang katatawanan, not the EJK. EJK is not a joke. Kaya lamang kayo ni Shira Escudero at ikaw Risa Ontiveros ang malaking joke sa usapin ng EJK. Puntakin ninyo, gawan ninyo ng museum yung mga biktima kuno ng EJK at ngayon ay sinasamba ninyo at pinalalabas pa ng isang adik na pari na santo itong si Kian de los Santos, anak ng teteng naman o susko. Maisulong lamang ninyo ang inyong maisulong lamang ninyo ang inyong naisin at political na interes. Talagang gagawin ninyo ang lahat. Diyos ko naman, nakakahiya kayong dalawa. Itong si Shira ba to? Shira Shiman. Ito si Shira Escudero, madalas na napagkikita sa rally ng mga NPA na kabataan eh. Hindi ba ka? Kayo ang katatawanan, not the EJK. Everybody's laughing, not on the EJK, but on you. 407. Nagagalit ho itong si Senator Risa Ontiveros. Nabasa ko lang naman ito doon sa isang post sa social media. Nagagalit di umano si Senator Risa Ontiveros kapag pinagtatawanan yun pong EJK. Alam ho ninyo, yung EJK per se, the EJK itself, yan po ay hindi nakakatawa. EJK is a serious matter. It just happened that there are clowns that are running around the issues of EJK. They are riding on the issues of EJK. Kung saan ginawa pa nilang santo yung mga adik. Yon ang nakakapagpatawa doon, Senator Risa Ontiveros. Hindi yung EJK. Sapagkat marami hong mga di umano ay biktima ng EJK ang nabigyan na ho ng hustisya. Yang inyong ipinagdarasal at sinasamba na sa Kian de los Santos na di umano ay biktima ng EJK, yan ho ay legally vindicated na. Bakit? Sapagkat yung mga polis na bumaril sa kanya ay nakasuhan, natanggal sa serbisyo at nakakulong. Di ba ga? So hindi ho tulog ang ating hustisya. Kaya kung may EJK na sinasabi, dapat dito yan nililiti sa atin. And that is not a joke. Indeed, EJK is not a joke. Kaya lamang kayo ni Shira Escudero at ikaw Risa Ontiveros ang malaking joke sa usapin ng EJK. Puntakin ninyo, gawan ninyo ng museum yung mga biktima kuno ng EJK at ngayon ay sinasamba ninyo at pinalalabas pa ng isang adik na pari na santo itong si Kian de los Santos, anak ng teteng naman o mga kapitbahay na nagsasabi, mga kapitbahay nagsasabi, nabubuhay sa droga itong si Kian de los Santos at ang pamilya di umano nito. Tapos kayo, susko, maisulong lamang ninyo ang inyong ang inyong naisin at political na interes. Talagang gagawin ninyo ang lahat. Diyos ko naman, nakakahiya kayong dalawa. Itong si Shira ba to? Shira Shiman. Shiman. Sorry. Pelikula pala ni Joey De Leon yung Shiman. Si Shira Escudero. Ito si Shira Escudero, madalas na napagkikita sa rally ng mga NPA na kabataan eh. Hindi ba ka? Kaya maniniwala ka ba? At kapani-paniwala bang pinagsasasabi nitong dalawang malaking katatawanan na ito? Kayo ang katatawanan, not the EJK. Everybody's laughing, not on the EJK, but on you. Abante Pilipinas. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Ang Armed Forces of the Philippines daw ho, sabi nitong isa pang sip-sip sa presidente na si General Romeo Browner, na parang nakita ko sa isang post na di umano'y paiyak-iyak pa dahil hindi na naging madamdamin, hindi pala paiyak-iyak kundi naging madamdamin dahil daw ho doon sa korupsyon sa Pilipinas. Plastic ay tayo daw ho ay may kakayanang lumaban
ang ating sandatahang lakas ay kayang tumagal sa laban ng hanggang 30 araw. Kaya daw ho natin yun. Oo, yabang, di ba? Yabang yun. At ako naman, siyempre, bilang isang Pilipino at bilang isang reservist, ay ako naman ho ay natutuwa sapagkat, kaya pala namin. At kami naman, kung tawagin kami sa laban, kami na mga reservist, bagamat matanda na, ay hindi rin naman kami uurong. Hindi rin naman kami aatras. Which unfortunately, may mga pahayag na talaga naman hong kabalintunaan sa mga nangyayari. Abante Pilipinas. Another joke of the day. Oo. Kasi alam ho ninyo, talaga hong, eto hong Strait of Hormuz, dito ho dumadaan ang hindi ko maalala kung ilang porsyento ng langis ng mundo, patungo sa iba't ibang bansa dito ho sa daigdig, diyan ho dumadaan sa Strait of Hormuz, na ngayon ho ito ay kontrolado ng Iran, di ba ga? Kung saan ang Iran ay patuloy ho na pinipersecute ng Amerika para lamang ho masarili ng Amerika yung malaking supply ng langis na pag-aari ng Iran. Yan naman ang talagang target ng Amerika. Yung iba hong bansa, according to some reports, yung ibang mga bansa na dyan ang gagaling, dyan dumadaan ang langis, they were able to send some escorts and some parang umaalalay sa mga barko na papunta sa kanilang bansa, para ipakita sa kanila na, hindi kami kasali diyan. This is our force na kung ano man mangyari, at least meron kaming magagawa kahit papaano. We are escorting them as a security. Pero ang Pilipinas, bahala kayo sa buhay ninyo. Abante Pilipinas. Dahil sabi ho ng Department of National Defense, hindi daw ho kayang magpadala ng suporta doon sa Hormuz para magsibisa ng security o umalalay doon po sa mga barko na magdadala ng langis dito sa atin. Para maging para gawing produktong petrolyo. Hindi ba ga? Yan ang sinasabi ng Department of National Defense. Kaya hindi nakapagtataka na bukas makalawa, ang atin pong kuryente ay magpapatay sindi na. Bagamat ngayon po ay Marso, Abril pa lamang, ay huwag kayo magtataka kung parang Pasko na. Abante Pilipinas. Sapagkat unti-unti na ho tayong kakapusin sa supply ng langis. Sa supply ng gatong ho ng tawag dito, ang gatong ng mga power plant, kadalasan yung mga power generators, ang gatong ho niya bunker fuel. So yan ho ay galing din ho yan sa abroad. So anong gagawin natin pag wala ng supply? Di ba ga? Yung bunker fuel, kung di ako nagkakamali, yan ay parang pinakahuli na produkto mula dun sa mga langis na kinukuha natin abroad o inaangkat natin abroad. At ang pinakahuli niyan, yung nagiging asfalto. Yung ginagawang asfalto, yung matigas na. Oo, yun ho yun. Kaya naman ho, hindi nakapagtataka na bukas makalawa ay mag-umpisa na hong mag-brownout. Ayun nga hong mga lugar nagsakop ng ilang mga electric cooperative. Ala pa nga hong gera sa Iran, ipatay sindi na eh. Ay di lalo na ngayon pagka wala na tayong supply. Abante Pilipinas. Swerte lamang ho, maswerte lamang ho yung ilang mga lugar na meron hong coal-fired power plant kagaya ho ng Quezon Province. May coal-fired power plant at somehow ito'y makapagsusupply makapagsusupply ng kuryente sa kanilang mga nasasakupan doon sa ilang grid na sakop ho dito. Pero hindi rin sapat, di ba ga? Bakit ay kanya? Coal nga eh. Di ba yung mga coal na panggatong dyan ay ini-import natin? O maaaring ini-import natin pero hindi naman dumadaan doon sa mga lugar na affected ng gera. At ito pa maganda, meron din tayong coal reserve dito sa Pilipinas. Antabayanan ho ninyo yan. At darating din sa punto na yan po ay ating mapag-uusapan. Abante Pilipinas. Alas 4:16 na ang oras natin sa buong kapuluan. May nagtatanong lang, saan ko daw nakuha yung mga impormasyon tungkol doon sa ghost project ng Ivy Michelle dyan ho sa lalawigan ng Palawan. Mamaya,
hintay-hintay ninyo at atin huyang madadaanan. Samantala, 4:16 in the morning. Balita, impormasyon at balitaktakan.